Tapos guys, ang 87 na connection nito guys, ito yung green. 87 ng relay, green yan, papunta yan sa positive ng radiator fan guys. So yung 87 guys, papunta sa positive ng radiator yan. Tapos yung ground ng radiator at saka ground ng thermo switch guys, iisa lang dito nakakonect sa body ground. Hi guys, ang connection na to guys ay para guys sa automatic radiator fan setup. So nag-DIY ako guys, zero experience ako guys, hindi ako marunong. Nag-DIY lang ako para magkaroon ng automatic na function yung radiator fan gamit ang relay na to. Pero bago natin gawin yan guys, dapat guys meron kayo thermostat at thermo switch guys na naka-install dito sa Lancer 4G13E o kaya anumang sasakyan na gawin mong automatic ang function ng radiator fan. Dapat naka-install na talaga dito. So madali lang tong sundan guys, kahit wala kang experience gaya ko, basta't mahalaga meron ka lang gamit at saka nag-research ka o kaya panoorin mo to kasi pwede naman tong gayahin. Magsisimula tayo dito sa relay guys. Dapat meron kang relay, dapat may fuse ka, at saka dapat ito nga naka-install na to sa sasakyan mo at gumagana na yan. Dapat gumagana na. So yung wiring na lang natin guys, ituturo ko sa iyo. Ang wiring ng relay natin, dapat makabili ka ng 40 na relay, 40 ampere na relay. So 40 ampere na relay guys, meron yang 4 pin o kaya 5 pin. So meron yang 830, 86, 87, 85 at saka 87A. So ano nga bang tutorial guys? Madali lang yan guys. So yung 30 na connection guys ng relay, ang 30 na connection ng relay guys, ito direct yan sa switch papunta sa positive ng battery. Dapat dito nakakulay sa positive ng battery yung 30 nya. Tapos guys, yung 87 guys, ito yung magti-trigger ng positive ng radiator fan. Ito guys, naka-direct to sa radiator fan yung green wire. So sa positive yan ng radiator fan guys, naka-direct. Tapos yung black ng radiator fan, nakakonect yan sa ground. Dapat body ground talaga, matibay yung ground guys kasi kailangan yan. Yan yun. Tapos yung 86 naman ito guys ng relay, ang 86 ng relay, nakakonect yan guys sa isang wire ng thermo switch. So bali yung thermo switch na bibilhin nyo guys, dalawang wire yan, thermo switch dalawang wire. So yung isang wire yan guys, nakakonect yan dito sa 86 na relay, sa 86 ng relay. Tapos yung 85 guys, bibigyan mo yan ng power. Yung 85 nya, nakakonekta yan sa ignition. Dito yan sa ignition para pag on mo ng yabi, mayroon na siyang power na mag-trigger ng relay. Yun lang kasimple guys yung function nya. So kapag nag-on ka ng yabi, susi mo, pag on mo ng susi guys, magti-trigger na yung relay. Kasi nga yung function ng 85 nakakonect yun sa ignition o kaya sa battery. Pwede ka kumuha ng connection dyan. Pag on mo ng susi, magti-trigger yung relay na mayroon na siyang power na trigger. So inaantay niya na lang pag on mong susi, init yung radiator. Pag uminit kasi yung radiator mo at nakalagay ka nitong thermo switch, itong thermo switch guys ay 85 to, on 85. So dahil nakakonect to sa 86 ng 86 ng relay, magti-trigger yan para iikot yung radiator fan. Kung naka-install na yung thermostat mo. So yung thermostat nito guys is nasa 85 sa. So yung relay is 82 at saka ito 85 degree. So yun, mag-trigger na yan siya ng automatic function kapag tama yung nakabit nyo na. Kapag ito okay function, saka yung thermo switch nyo okay,
At saka yung pinaka-importante, ang wiring nito guys, napakadali lang talaga sundan. Dapat lang talaga hindi kayo magkamali dito. Kasi meron naman yung number guys. Dito makikita nyo naman yung number dyan. Meron number 30, 85, 86, 87, 87. Yan yung connection nya. So ito guys, ginawa ko to zero experience. So gumana naman siya. At saka, ayun nga, maganda naman yung nya, kinalabasan nya. Okay. So yun na guys, yung tutorial na sinasabi ko guys, na zero experience ka at zero experience din ako, yun yung nagawa ko guys, napafunction ko talaga. So ganun lang pala kasimple guys, imbis na magbayad ka ng mahal sa mga technician, mag DIY ka na lang, kasi nga napakadali lang naman talagang gawin yun, kahit wala kang alam gaya ko, nagawa ko nga. So sa ngayon guys, yung Lancer 4G13A ko ay nagkaroon na ng automatic radiator function gamit yung relay. Bali individual yung ang wire ng radiator fan, yun yung inasymbol ko o yun yung sinit up ko na bagong connection ng relay, at saka kailangan mo thermostat at saka thermoswitch para naman magkaroon ng automatic function. Kapag uminit yung thermostat, mag-open yun, mainit na tubig mapupunta dun sa radiator na doon naka-install yung thermoswitch. Kapag umabot sa temperature na yon, mag-a-activate yun. Pag-a-activate, iikot ang fan mo gamit yung setup na nilagay ko o tinuro ko, na natuto rin ako sa research. Ganun lang kasimple guys pala. So ngayon guys, yung next kong move, igagawa ako ng manual switch. Yung manual switch na gagawin ko guys, ang function niyan ay napaka-importante din. So bale, magti-trigger yung radiator fan manually. Maglalagay ako dito sa loob, ilagay ko dito sa dashboard yung o kaya manual switch, o kaya dito sa dashboard maglalagay ako dito ng manual switch. Dalawang wire lang guys ang kailangan. So yan yung gagawin kong video sa next. Yung paggawa ng manual switch galing doon sa relay na na-install ko para gamitin ko sa traffic. Kasi kapag traffic na guys, i-on ko lang yung manual switch kasi 85 para umikot na kaagad yung fan. Magagamit yun guys sa traffic o sa kaya sa mga paakyat na daan yung manual switch ng radiator fan. Pero gagawin yan, dalawang wire lang pala guys. So sa next kong video guys, magre-research na rin ako kasi nakita ko na ginagawa nila yan. Mag-research ako ng manual switch installation sa lumang sa bagong relay na konektado doon sa sa radiator fan, para yung radiator fan kusang i-manual on mo na lang kapag nasa traffic ka, kasi paakyat ka, para hindi na uminit masyado yung makina. Kasi guys, alam ko naman tong auto ko na Lancer 4G13A, hindi naman talaga nag-overheat, pero mas maganda na guys na safety, o mas maganda na meron ka talagang option A, option B, parang ganun. So ganun lang kasimple guys, sana manood ka sa sikan kong video guys, kasi gagawin ko, mag-tutorial, gagawa na rin ako ng research, zero experience to. So panoorin mo ang next kong video, o kaya mag-subscribe ka para naman updated ka sa ganito kong video. Okay? Thank you.